Hindi daw magpapadala. Eh, di wow. Yung uncle mo? Eh, di Kaya mo wow. naman, matagal na hindi nagpapadala yan. Diyos ko, day. Ano? OFW. Mas gugustuhin po natin na maging mahinahon ang bawat Pilipino sa ganitong klaseng issue. Sana po ay malaman din po nila na ang pamahalaan at ng gobyerno ay tumutupad lamang sa ating batas. At may mga Pilipino rin naman po na nagreklamo, nag-file ng complaint laban sa dating Pangulong Duterte. Sana'y maging patas din po sila sa kanilang pananaw para po maibsan, no, ang anumang pwedeng kahinatnan ng kanilang gagawin. Pero siyempre po, kung hindi po sila magkakaroon at hindi sila magre-remit ng kanilang mga maaaring ipadala sa mga pamilya nila, hindi lamang po gobyerno maapektuhan, pati ang kanilang mga pamilya. So, sana po ay maging mahinahon tayo sa ganito mga klaseng issues. Ayan nga po yung statement ni USEC Attorney Claire Castro, Bidyo Kapar. Para naman din sa mga kababayan nating OFW. Kasi nagkakaroon nga ng zero remittance week daw. Bakit? Na ilulunsad itong mga kababayan nating OFW. Naglalaban nila? Na yung kay Tatay Diggs nga nila. Pero eto lang mga kabatang helmet, ito ang punto ko dyan. Sino ba ang unang mahihirapan? Sino ang unang maapektuhan? Kapag hindi sila nagpadala, ang gobyerno ba? Hindi, ang pamilya nila. Di ba? Sino ang magugutom? O sige, sabihin nila, marami pa naman pera ang pamilya nila, meron pa naman daw ipon dyan sa Pilipinas. Pero, sino kasi yung apektado? Sino yung maapektuhan sa gagawin nila? Yung ganyang klaseng mindset. Di ba yung pamilya pa rin nila? Una sa lahat, bakit ba sila nagpunta sa ibang bansa? It's because, dahil sa pamilya nila. Di ba? Kasi ang hirap na buhay dito sa Pilipinas, kaya sila nangingibang bansa para magtrabaho doon, para magpaalipin doon. Aminin na natin yan, masaktan na kayo kung masasaktan kayo, pero nagpapaalipin naman talaga kayo eh, di ba? Nagpapaalipin kayo sa banyaga. Oo. Kasi doon kayo nagtatrabaho eh. Oh, bakit? Yung iba sa inyo, domestic helper. Diba? Marangal na trabaho yan. Marangal naman pero, talaga. nagpapaalipin ka banyaga at nilulunok mo ang pride mo. Diba? Ang daming nga nagkaroon tayo ng OFW fields dati. Diba? Na segment. Halos lunukin na nila kung ano man ang trato ng kanilang mga employer or yung kanilang mga amo doon para lang may maipadala dito sa Pilipinas. Tapos ngayon, magkakaroon sila ng zero remittance week. At tapos magbibigay kayo para doon? Oo nga, di ba? Merong ambag-ambagan? Piso daw, para kay Tatay Diggs nila. Una sa lahat, hindi nga available yung kaso. Di ba, Pag-bail yun? Non-bail siya. Di ba? So, kanino mapupunta yung pera? Pag yun? Ayun lang nga, di ba? At yung piso-piso na yun, kung iyon, inipon nyo, pinadala sa pamilya nyo, nakatulong pa kayo sa pamilya nyo. Una sa lahat, si Tatay Diggs nyo, ang pamilya nila Madam Sara Duterte, syempre, kumikita naman yan dahil may mga sarili-sarili sa sweldo, di ba? Eh, ngayon nga, di ba? Work from Hague. From Hague. And ito pa nga, si, Pulong Duterte. Lumabas na yung mga bansang iikutan niya. Kaya ang tanong nga daw, ano ba yan? Naka-work from home, naka-remotely din, naka-PL, or ano ba, magkakasutan? Ang dami pala niya ikutang bansa. Jet setter. Wow! Pero ayan nga mga kabatang helmet, diba? Nakakaloka lang talaga yung mindset ng mga kababayan natin. Hindi natin alam kung saan nila hinuhugot yon. Kung talaga naging panatiko na sila. Nadokrinahan na sila. Diba? Iba na yung mindset eh. Kasi sino na maapektuhan yung tuition fee ng anak mo? Papadala? Iipitin mo yan? O sige, sino yung apektuhan dito sa Pilipinas? Hindi naman talagang gobyerno eh. Nek-nek mo. Nakapagpadala na ako bago nung period na yun. Sa bagay. Ay, hindi pa pala nila oras ng sweldo. After pa nung zero remittance week nila, yung pa lang yung talagang sweldo day or sweldo week. Ay, magaling nga. Wala naman talaga pala may papadala. Hindi pa pala sweldo. Kakaloka naman. Pero yun nga mga batang helmet, no? Minsan isip-isip tayo na iba na, ewan ko. Sino ba yung pinaglalaban nila? Tatay Diggs nga nila. At ito pa, nabalitaan ko na inihalan tulad nga daw ni Madam Sara Duterte, si Ninoy. Sa tatay niya, kay Tatay Diggs. Talaga ba? Kung ganun, who is this stupid God? Stupid.
Stupido talaga itong putang kung ganun. Paano ka maka-concentrate na yun? Diyos mo pinako sa krus. Nakakawala ng bilib. Ako ang Diyos tapos ipako mo ako. Putang ina. Pag ako ang pinagbigyan ng Diyos maupo dyan, mismo ang Diyos iiyak yan. Tignan mo. Never been a single dictator in history that has lived forever. I have written Mr. Marcos letters upon letters and I told him, read your history, my friend. I have no hatred for you. I only have pity because if you do not see and you do not remove the calluses from your eyes, if you do not remove your blinders, you will meet the same fate of all the dictators of history. What happened to Mao Zedong? His wife is now in jail. What happened to Peron? Estabilita is now in jail. What happened to Franco is now forgotten. What happened to the Shah? For all of the things that he did, the monuments to his greatness have already been torn down. There has never been a single dictator in history that has lived forever. And so I tell Mr. Marcos, study the lessons of history before it is too late. O di ba mga batang helmet, ang laki ng pagkakaiba. Ang laki. Sa pagsasalita pa lang, ang laki na eh. Pero di ba, si Ninoy namatay para sa bayan, para sa kalayaan, and para sa kabutihan. Tsaka, ba't yun na naman kinakabit dyan si Ninoy? Pero ito naman, bakit nyo ba kinakabit yung mga Aquino ngayon? kaya nga, nananahimik naman na si Ninoy eh. Ba't Away nauubat nyo na yan naman eh. Nagdadamay kayo eh. Eto nga, Tatay Diggs nila, o sige sabihin na natin may pinaglalaban din. Pero ano ba yung pinaglalaban? Eh di ba nga nasasangkot nga siya sa EJK dahil yan sa war on drugs na yan? Magkaiba naman yun. Dahil sa war on drugs, ang dami nga namatay. Diba? Ang daming pinatay. O, ang daming pinatay, ang daming namatay, ang daming hindi dapat mamatay. Ano yun? Yung mga bata? Drug addict? Yung Shit mga happens eh. Yung mga 4-year-old, 3-year-old. Collateral damage. Grabe. O, teka lang, yung nagsabi yung shit happens, nasaan na ngayon? Ewan. Tatago. Uy! Naku mga kabatang helmet, ayan nga. Naku, i-comment down below nyo dyan kung anong masasabi nyo. Pero talaga, naku, sa mga kababayan natin, OFW, ewan ko na lang talaga, sino pinahirapan nyo? E di sarili nyo at pamilya nyo. Nakikita nyo ba? Yung pag-ngaw-ngaw nyo, yung pagsigaw nyo dyan, bibigyan kayo ng tig-1,000,000 ng iniidolo nyo? Ipagtatanggol ba kayo ng iniidolo nyo? Pag yung pamilya nyo na yung kailangan ng tulong, pakakainin ba kayo? Ay, teka lang. Sa part na pakakainin ba kayo ng iniidolo nyo? Kasi yung mga trolls, diba? Pakakainin naman talaga eh. Pakakainin. Kumikita eh. Ay, sa bagay. Pero ayan nga, mga kabatang helmet. Pero paano kapag halimbawa, yung employer nila, aba, teka lang, gusto mo yung pumapatay? Pero Okay sa'yo? Pero ano ha, Bichoga para, mga kabatang helmet, parang ang sarap makapag-interview ng employer ng mga taong yan. Oo. Anong masasabi nyo? Anong Yung mga- stand nyo na yung empleyado nyo, ganyan yung mindset, ganyan umasta, tapos sa ibang ano ka pa, sa ibang bansa ka pa, sa ibang lugar ka. Parang Hindi mo may- teritoryo yun, diba? May ibang dimension ka pala. Sa mga video ito, kalimutan mag-subscribe at click ang notification bell para lagi ka updated sa mga in-upload po namin ni Bichoga Purpose. Stay happy, stay healthy, and stay safe tayo. As always, sabi ko sa buhay, nag-helmet din ang mga tips getting better every day. God bless everyone. Bye!